president ng FOMO. Uy! Mga FOMO lalo na silang sulat. Kaya, sa mga kurasot ng politiko, wala kayo naawa sa amin. Nagdurusa kami. Mga hayop kayo. Ikaw na, Bongbong Marcos Bagak. Isa kami sa mga nagpunon mo. Isa pa ako sa nangampanya. Pati ka mag-anak mo. Manalo ka lang na hayop ka. Hayop talaga! Napugil mo kami. Hayop ka, mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Soto. Kandidato ka lang sa impyerno. Naku po. Dito Soto, May matino na nakaupo dyan. Ang hirap niyan, no? Umupo ka naman sa batas. Hindi ka abogado. Pilit kang umupo dyan. Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata sa nakatikim. Kaya ganyan ka. Una pa lang atak-atak sila sa kapangyarihan ng gaway ka pa. Imbis maganda ni Maki ng pamangkin mo. Dinamay mo pa. Ayan, no? Galit na galit po si nanay dahil sa kay Tito Soto dahil po siguro nakikita naman ang nangyayari sa Senado eh. Ayan, parang ang nangyari ngayon po sa Senado, parang nawawalan ng kredibilidad, no? Dahil nga doon sa nangyari kay Bryce Hernandez. So, ayan po, magandang araw po mga ka-reaction by. Ako po si Reaction by. At ngayon po, sabay po nating reaksyonan ang mga bidyong ito. Patungkol po ito sa mga kay Representative Kiko Barzaga. Na patungkol po ito sa Pangulo ng ating bansa. At meron po siyang binitawang salita na naman laban kay Pangulo. Ano? At pati po mga nag-rally sa ibang panig ng Maynila. Ayan po ang pag-uusapan natin. Re-reactionan din po natin ang patungkol kay Tito Soto. Ano? So, eto na po. At i-play na po natin mga to. At bago pala natin i-play, huwag niyo po palang kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share sa ating munting channel. So, isang subscribe lang po, masaya na tayo doon, no? O kaya, pwede nyo po rin pindutin yung notification bell para lagi po tayong updated, no, sa mga video nating mga bago nating video lumalabas. Ito po para sa kaalaman, no, kaalaman ng nangyayari sa ating bayan o sa ating bansang Pilipinas, no. So yan po. So i-play na po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon. Itong post ang balita ngayon. Ito po tungkol sa non-stop na birada o patutsada ni Congressman Kiko Barzaga dito sa magpinsan PBBM and Martin Romualdez. Grabe, nakakamangha. Yung tapang ng batang kongresista na ito, wala siyang kinakatakutan. Sabi niya, don't fight BBM anymore, he's just following orders. Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga's post went viral after he appealed to the public not to blame President Marcos Jr. too much for the issues the administration is facing now. Sabi niya, please don't fight with PBBM. It's not his fault. He's just following Romualdez order.
Sa Tagalog, Tagalog natin. Please lang, huwag nyo na awayin si BBM. Hindi niya kasalanan yun. Sumusunod lang naman siya sa utos ni Romualdez. Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Yung nauna niyang post kahapon ata yun, sabi niya, ang kaibahan sa Pilipinas, sabi niya, ang presidente takot sa House Speaker. Okay, so ito, yung mga birada o patutsada ni Congressman Barsaga laban kay Romualdez, sinasagot ng spokesman o spokesperson ng Office of the Speaker, si ex-congressman Barbers, sinasagot. Dito, nagtataka ako, mga birada kay Pangulong Marcos Jr., yung sinabi niya na takot ang presidente sa House Speaker. Mabigat yun. Oo nga mabigat yun, no, General, no? Ang problema dyan, ano kayang sasabihin pala ni Spax Auntie Claire tungkol dyan sa mga binitawan ni Representative Barsaga. Ano kayang masasabi niya, no? So, hintayin po natin yung mga ilang araw. Baka may ilalabas po siyang mga salita laban sa kay Representative Barsaga, no? Ito na naman, huwag awayin si PBBM dahil hindi naman niya talagang kasalanan dahil sumusunod lang siya sa Speaker of the House. Yun, kaya pala. Ito po ang napakasakit. Kanta tayo. Napakasakit, Kuya Eddie, ang nangyari sa ating bayan. Napakasakit, Kuya Bonget, sabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin. Galing pala kumanta ganito, no? ang ganda ng simula ng administrasyong ito Oh. Buong-buo ang pag-asa ng 31.6 million Pilipinos na bumoto sa Unity. Bayan, babangon muli. Ang ganda ng simula. Sa totoo lang yung first 6 months, okay pa naman. Lalo na nung nasa Malacanang pa si Attorney Vic Rodriguez as Executive Secretary. Oo. Yung binasa ko yung Kingmaker book ni Attorney Vic. Talagang napakaklaro yung inilahad doon na good governance. Ayan. Ay, naalala ko pala yung Kingmaker book ni Attorney Vic. Ano kaya nangyari na doon sa kaso niya? Di ba meron po kayang comment nyo na lang po kung anong nangyari? Kasi nakalimutan na rin natin sa dami nangyayari dito sa ating bayan, no? So, parang natatabunan yung sino kay, di ba merong naggahin siya na laban sa kanya sa korte? Ayan, para ma-disbar po siya dahil do sa ginawa nilang Kingmaker na libro ni Attorney Vic, no? Yan. So, pero siguro, hindi walang mangyayari doon libro lang kasi yun. Ewan ko lang anong, hindi pa kasi nabasa. Pero si General, sabi niya, nabasa na niya. Pero ang ganda raw. Maganda raw yung libro. Yan. Target ng BBM administration nung simula. Kaya lang, nung dumating na yung iba't ibang grupo, puwersa na wala namang naitulong sa eleksyon, sabi ni Attorney Vic, tapos sila na ang
nagdidemand na ito ang i-appoint, ito ang i-appoint, ito. Oh. Noong una, hindi sila makalusot dahil dumadaan lahat kay Atty. Vic. Pag nasalang na ni Atty. Vic, bigay sa Pangulo, perma niya, ina-appoint niya, yung nakikita nila na may malasakit, may puso, yung mag-serve good governance. Kailan, kung i-summarize natin yung libro ni Atty. Vic, nung nakialam, at ang isang nakialam nga, nakasulat sa libro, itong si Speaker Martin Romualdez, wala na. Ayun na. Nagsimula ng lalo na nung, ito na, yung unity, maganda pa naman ang samahan, yung first 2 years, maganda pa naman ang samahan ng Pangulo at ni BP Sara. Kaya lang, nung mapansin ni BP Sara na iba ng takbo, sabi niya, dalawang tao lang ang nagko-control ng budget ng Pilipinas. Martin Romualdez and Saldico. Kaya umalis siya. Anong nangyayari sa budget natin? Grabe. Puro insertion. Bayaan mo na lang muna yung 2023 and 2024 dahil hindi masyadong napansin. Oo. 2025, grabing singit to the max. Tinagurian na worst budget in our nation's history. Tama. May nagawa ba ang Pangulo? Wala. Ni-review kunuhay yung 2025 budget. Bineto kunuhay. Wala rin nangyari. Hindi naman nabito Ang dami pa rin. Billions pa rin. Ilan yan? 410 billion pesos. Lumusot sa unprogrammed funds. Kaya nagkakagulo ngayon ang ating flood control project dahil sa nangyari sa both houses, Kamara and Senado. Kaya lang, yung BICAM. Nasaan yung small committee report? Hindi nila may labas-labas. Na ang tinutukoy, ang gumawa ng small committee report, Saldico. Sinabi na ng isang kongresista na wala na palang pakialam si Senator Grace Poe, yung chairperson ng Finance Committee. Wala na siyang, hindi na siya kasama doon sa small committee, yung nagbago-bago. Ibig sabihin, plain house na lang ang nagano. So, nasaan ngayon si Saldico? O sino ang amo ni Saldico? Ito na. Kaya hindi natin masisi itong batang kongresistang ito na sabi niya, handa akong magbuhis ng buhay. Na napag-aralan ko na, alam ko na as a soldier, may mangyari sa akin and I'm ready to die for my country. Grabe. Salute kay Congressman Kiko Barsaga. Anyway, pati pala yung tatay niya ba? O lolo niya. Ganyan din pala, maprinsipyo. Yan. So, nagmana si Kiko dyan sa tatay niya dahil dun sa ama niya siguro, may mga prinsipyo. No? So, dyan po nagtatapos ang bidyong ito. So, yun sinasabi po nila, wag pong idamay si Pangulo President Marcos, no? Dahil wala siya daw kasalanan, ang may kasalanan yung isa diyan, si Martin Romualdez, dahil siya daw ang nagdedesisyon. Ganun pala 'yon. Hindi pala ang Pangulo ang nagdedesisyon, no? Ayan. So, tingnan muna natin ang ito po yung mga nagrarally, no? President ng Bobo! Uy! Mga Bobo lalo na silang sukat! Sa mga kurasok na politiko! Wala kayo naawa sa amin! Nagdurusa kami! Mga hayop kayo! Ikaw na! Bongbong Marcos Bagat! Isa kami sa mga
mag-resign ka na. Isa ka pa dito, Soto. Kandidato ka na sa impyerno. Naku po, naku po, naku po. May matino na nakaupo dyan. Ang hirap niyan, no? Umupo ka naman sa batas. Hindi ka abogado. Pilit kang umupo dyan. Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginawa isa ka ata. Sana ka atikin. Kaya ganyan ka. Una pa lang, atak-atak sila sa kapangyarihan. Nanggamay ka pa. Imbis maganda ni Maki. Ng pamangkin mo. Dinamay mo pa. Ayan, no? Galit na galit po si nanay dahil sa kay Tito Soto dahil po siguro nakikita naman ang nangyayari sa Senado eh. Ayan, parang ang nangyari ngayon po sa Senado, parang nawawalan ng kredibilidad, no? Dahil nga doon sa nangyari kay Bryce Hernandez, pinagdiskusyonan ng mga Senado dahil ba't hindi po naibalik si Bryce Hernandez sa Senado. Yun po. Kaya siguro itong si nanay galit na galit na. Parang nawawalan na sila ng pag-asa dahil nung una maganda ang palakad dyan sa Senate Blue Ribbon Committee dahil na unti-unti nalalaman na yung nangyayari sa mga investigasyon kung sinong involved na mga politiko. Ganun po. Ngayon biglang bumaligtad, bumaba na naman ang pag-iimbestigasyon. Ayan, kaya siguro ganyan na nagagalit ang mga kapwa nating Pilipino, no? Kaya ikaw, Tito Soto, bumaba ka na dyan. Pabalikin mo. Paupuin mo yan ng mga abogado, hindi ikaw. Yan. Pati si Vico Soto nadamay na rin sa mga ganyang kalokohan. Ibig sabihin, nag-testigo siya doon as a resource person. Pero wala naman pala siyang ibibigay ng halimbawa yung mandato o na nakatunayan ni maraming ginawang kasinungalingan ang mga diskaya. Ang puro sinasabi niya lang parang akusasyon na sila ay sinungaling. Alam niyo naman po sa korte, hindi naman tatanggapin yan. Kung nag-akusasyon ka lang na nagsisinungaling sila, ganun, kung wala kang pruweba, yun. Kailangan may resibo nga, sabi nila. Yan po ang hinahanap nila, lalo na po si Lacson. Kailangan daw may resibo. Ayan. Dahil wala ka na lang sa batas, pa-English ka lang magaling ka, pero sa batas bubong ka. Oh, yun. So, napanood po natin si nanay. Sila po yung mga nag-protest po sa parte po ng isang lugar po, parte ng Maynila. Ayan. Pasok po natin uli si General, no? Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Christian Isguera tungkol ito sa pahayag patutsada, pasaring ni Senate President Soto sa members ng minority bloc. Title, They Will Die of Resentment. Mamatay sila sa sama ng loob. Grabe. Grabe, no? Ito, yung statement ni Senator Soto doon sa interview ni Christian Isguera sa kanya tungkol sa akusasyon na parang tutas yan ni Speaker Martin Romualdez. Totoo naman yata ito, basahin ko. Gimmick yan ng minority. Hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko? Kasi inaakusahan siya na tuta siya ni Romualdez. Dahil isang tawag lang ni Romualdez, pinagbigyan niya yung tawag na yung na-contempt na Engineer Hernandez, hindi na binalik sa Senado, kundi doon na dinala sa PNP Custodial Center. Sabi niya, hindi ba nila naisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko?
makabintang sila porque pinagbigyan ko yung TRICOM tuta na ako. May ginawa ba akong illegal? Yung request ng House of Representatives illegal? Hindi. Ang gusto nyo, awayin ko yung House of Representatives on day 1, mamatay sila sa sama ng loob. Grabe, coming from a Senate President, I don't know kung ano ang dating sa inyo. Wala. Okay, ito. Ilagay ko yung sarili ko, kasama ako doon sa minority. Siya. Anong dating sa akin? Masama. Hindi maganda ang dating for a Senate President to say these words. Basta, di ba, bago lang siyang pinayuhan ni Senator Lacson. I think in an interview, sabi ni Senator Lacson, kinausap daw niyang Senate President na huwag niyang maliitin ang minority. Kasi siya, hindi lang siya Senate President ng majority, kundi Senate President siya to include the minority. Kaya Dapat lang. para pang pinalalahanan ni Senator Lacson itong Senator Soto na magdahan-dahan ka. Dahil sa katunayan po ang layo po ng agwat ni Tito Soto kay Chis Escudero. Malayo. Magaling magdesisyon po mas magaling magdesisyon si Chis Escudero. Yan. Pero ang mas maganda niyan, kung magpapalit siguro yan, kung sakali lang, kung bigla lang magpapalit ang bet ko po sana si Senador APC, no? Si Alan Peter Cayetano. Yan po talaga dapat talaga naman magaling po talaga siya. Natin po kung ano sasabihin ni General, no? Ito na po. baka bukas ikaw naman ang ikodita, which is correct. Yun. Oh, napakaganda yung paliwanag ni Attorney Guanzon na very slim ang lamang ng majority at napakadaling magbago ang sitwasyon. Baka bukas makalawa talsik na siya as speaker, as Senate President. Bakit? Oh. Sandali lang po. Baka hindi malayo, no? So, break muna natin. Yung hindi pa po pala nakapag-subscribe sa ating channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like at mag-share. Ayan. So, isang subscribe lang po, masaya na tayo, no? 15 ang Soto Group. Siyam ang minority bloc. Ngayon, si Senator Alan Peter Cayetano ang minority leader. Kung siya ang itos up ng itong minority na aagaw ulit sa pwesto ni Soto, madali. Paano? Ganito ang nakikita ni Attorney Guanzon, which I totally agree. Yung kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si Pia Cayetano, madaling kunin yan. Kasi nga, kapatid niya ang maging Senate President. Bakit hindi? So, pag nakuha si Pia Cayetano, 12-10. 10 na sila. Next, yung magkapatid na Bilyar. Sabi ni Attorney Guanzon, madali lang kunin yung mga Bilyar. Kasi nga, kung bakit sila sumama sa bagong majority, para lang ma-maintain nila yung kanilang chairmanship. Ganyan ang labanan Tignan nyo yung dalawang dilawan na Kiko Pangilinan and Bam Aquino. Pag ganyan-ganyan lang.
lang. Basta importante, makuha mo pa rin yung, ikaw pa rin ang chairman ng gusto mo. So, agree ako na madaling kunin ng mga bilyar. Kasi, mga, ano yan sa mga Duterte. So, kung makuha nilang mga bilyar, ay di 12 na sila. O, -3 na ang majority, 12-12, parehas na. Isang boto lang ang kailangan. So, sa kanino nila kukunin yung boto? Pwede si GB Ercito. Kasi, pwede siyang kumbinsin ng kapatid niyang si Jinggoy. Sino pa? Yung sinasabi, pwedeng... Basta madaling mga, pwede si Lito Lapid. Kasi si Lito Lapid, kung nasaan na yung majority, doon siya. Kaya, huwag pa kumpiyansa itong si Senator Soto, baka mailagay siya history ng Senate, the shortest term of a Senate President ng mga ilang linggo lang. Okay? So, ganon. Ito pa, meron pang post ng People's Tonight Radio. Ganon din. Mamatay sila sa gimmick. Gimmick lang yun. So, magbasa lang ako sa, magbasa ako sa mga people who reacted. Nako, sorry. So, yun po, no? Diyan po nagtatapos ang ating videos. So, yung pong gusto mag-comment, pwede naman po kayo mag-comment at babasahin po natin, no? At magko-comment, re-replyin ko na lang po kayo. So, lahat po ng nanood, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.